Hello guys, eto na naman tayo. Syempre, good morning dito at good evening dyan. Kakagising lang natin at naku po, napakaraming ganap. Napuyat ako sa hearing kagabi, no? Kagabi pala rito, kanina dyan. What the heck? Pero eto, ang mas magandang pag-usapan muna, no? Bago tayo pumunta sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Okay guys, eto. Sabi ko na nga ba, no? Ang bilis eh. After ng pagka-raffle ng nitong kaso ni Labong Revilla, nag-ano agad, nalabasan agad sila ng warrant, ganun kabilis, no? So, yan na nga, naglabas ang 3rd Division ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban dito kay Agimat. So, ayan na. Hinahanap na siya at uhulihin na. At doon sa nabasa ko kanina, sa news rin, meron ng mga NBI sa labas ng bahay nitong si kahit gabi nitong si Agimat. Eto, mukhang ubos ang Agimat, walang kadala-dala. Dito talaga, mauubos na ang Agimat niya, mapuputol na, no? Kahit sinardong putik, patay dito. So, yan. So, nalabasan na ha. Yung mga mahilig sa big fish dyan, eto, big fish na ito ha. Kung ayaw ninyong ituring na big fish si Diskaya, eto, big fish na talaga ito. So, tingnan natin. Abang-abangan natin. So, shoot na ito sa balde. Sigurado na ito. Wala na tong kawala. Si Bong Revilla, tingnan natin kung susuko, no? Okay, punta tayo sa pangalawa. Eto at least ngayon, maliwanag na sa mga chismosa dyan. Na walang ginawa kundi ang magchichismis about kay Congressman Martin Romualdez, ayan na. Doon sa Rappler, na? Na sinasabi nyo kay ini-implicate nyo lagi si Kong Martin dun sa bahay sa Forbes Park. Na sinasabi ninyo na binili ni Kong Martin through Diskaya, tapos may witness na dalawa, ayan, maliwanag sa Blue Ribbon Committee hearing, hindi direktang na-implicate si Congressman Martin nung dalawang witness na babae. Katunayan, hindi nga nila masabi, maliwanag, na hindi si Martin Romualdez ang bumili ng bahay. Maliwanag rin na hindi si Diskaya ang siyang nakausap nito, no? Bagamat sinasabi nung dalawa, siyempre tinatanggi naman itong si Diskaya. Hindi pa nga daw siya nakapasok sa Forbes Park. Pero hindi naman ako naniniwalang hindi nakapasok ito sa Forbes Park. Nakapasok na ito sa Forbes Park. Pero yung transaction nila talagang alanganin. At wala nang additional mga documents or iba pang tao na makakapagpatunay na si Diskaya nga ang kausap nitong dalawang babaeng ito, at binabanggit din ni Diskaya ang pangalang Romualdez dahil si Carly Diskaya itinatanggi. So ito ang sinasabi natin bago iwas-iwas muna sa chismis, Rappler. At sayang ang reputasyon ba? Diba? So wala, hindi direktang na implicate si Martin Romualdez sa bagay na ito. Okay? So wala pa ring matibay na ebidensya, kaya ako'y mananatiling sumusuporta kay Kong Martin hanggat walang matibay na ebidensya laban sa kanya. Okay? Next, ang pangatlo, ito. Ang sagutan naman ni Marcobeta at ni Fadulyo. Fadulyo ng DOJ guys, ayan, maliwanag na itong si Marcobeta hanggang ngayon ay hindi pa rin makamove on.
At talagang pinipilit pa niya pinipilit niya na itong WPP para dito sa mga diskaya. At hanggang ngayon, hindi siya sumasang-ayon sa restitution. Eto si Marcobeta, wala talaga to sa hulog, no? Sira na rin ang ulo. Ayaw sa restitution. Ayaw na may naiibalik na perang ninakaw sa gobyerno. At ayaw niya na ang diskaya ay magbabalik. Dahil ba't nga naman ibabalik? Di ibigay na lang sa kanya. Di ba ka? Isipin mo na hanggang ngayon di pa siya makamove on. Hindi nga pwedeng hindi nga pwedeng ilagay sa anong tawag dito? Maging state witness sila diskaya Ano mong gagawing state witness ang isang hindi nakikipag-cooperate? Ano sabi nga ni di ba? Pahiya nga ito si kaya lang umalis na kasi agad Pahiya ito kay kay Senator Kiko, 'di ba, si Marcobeta. Klaro naman sinabi ni Senator Kiko kung dito nga sa Senado hindi yung mga yan co-cooperate, diyan pa kaya doon pa kaya sa WPP, sa DOJ pa kaya? Which is tama, eksakto. Ang problema kay Marcobeta, maipagpilitan lang. Aba sayang nga naman, baka naman kasi, di ba, natatandaan ba natin, 120 million? 120 million ibinayad yata sa kanya. Diba? Yung expose dati ni Montulfo na 1 billion tapos bumagsak ng 125 million. Ang resulta, kulong pa rin. So talagang pinagpipilitan talaga nitong si Marcobeta, pati ang sa WPP na yan. Klaro naman na hindi naman talaga nagkusa na pumunta at nag-apply itong sila ang mga diskaya. Di ba nga kahit yung sa ICI, isang beses lang yata sila nagpunta ron. Tapos tumanggi na rin sila makipag-cooperate sa DOJ. Kasi nga, paniwala sila at budol na budol sila rito kay Marcobeta. Nabudol sila na akala nila pagtatanggol sila at makakalabas sila at magkakaroon sila ng magiging state witness sila dahil sa koneksyon ni Marcobeta. Ang problema, sablay. Walang nangyari. Di ba ka? Kaya galit na naman. High blood naman itong si Marcobeta. What the heck? Anyway, yun lang muna. So, abang-abang tayo. So, andyan na sa impeachment ni PBBM na wala namang mangyayari dyan. Okay? Mas ang mga didilis, mas kabahan kayo sa impeachment na paparating nitong si Inday Say. Dahil yun talaga, hitik na hitik sa ebidensya. Okay? So, yun lang. Sa mga bobong didilis dyan at may sayad, ang tatay nyo ay karton na voice. Matili kayo may sayad. So, may sayad ay laging high blood.